Okay, dumako na po tayo dito mga kababayan. Breaking news po ito, nahuli na po si Dumlao. Nahuli na po si Dumlao siyempre, nahuli po si Dumlao sino ba nakahuli? Sino ba nakahuli kay Dumlao? Sino pa ba ang ating... Sino? Nakahuli po ay si John Vic. John Vic. John Vic. John Vic. Oh, iba talaga si John Vic, men. Iba na po talaga si John Vic, men. John Vic yan, men, ha? John Vic yan, eh. Okay? John Vic po yan. Hindi po ba ano yan, okay? Pakinggan natin. Secretary Juanito Victor C. Remulla, together with General Jose Melencio Nartates Jr., Colonel Alan Reyco, and General Robert Alexander Morico II. With that, to formally commence our briefing, may we now call on the SILG for his opening statement. Magandang araw po sa inyo lahat, sa aking mga kaibigan dito sa media. Today, June 9, 2026, at around 5 o'clock a.m., operatives of the Philippine National Police successfully arrested Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao. He was arrested in a house in Pasong Tamo, Quezon City, pursuant to a warrant of arrest issued by the court. Dumlao was convicted in connection... Diyan lang pala nagtago sa may Pasong Tamo, Quezon City. Lapit lang, no? Mga kababayan, sa mga hindi po alam neto, alam niyo po ba istorya neto ni Dumlao? Ha? Alam niyo po ba istorya neto? Malupit po to si Dumlao. Ito po yung nag-flash sa inidoro ng sinunog nila na Koreano. Yan po ang istorya niyan. Nireact na po natin ito. Siya po ang nagsunog ng Koreanong si Ji Ik-ju nung nahuli nila unang first week po ng war on drugs. Pinagbintangan po si Ji Ik-ju. Sinunog po ito sa krame mismo sa panahon ni Duterte. Opo, yun po ang istorya nito. Hanapin natin pag ano. Connection with the 2016 kidnapping, extortion, carnapping, and killing of South Korean businessman Ji Ik-ju inside Camp Krame. Ayon sa witness, yung witness ng murder na to, ay kinidnap niya, sinubukan humingi ng pera. Nung hindi nagbigay ng pera ang Koreano, sinakal siya, sinunog yung katawan, kinremate, tas pinlash sa toilet. Pinasa inidoro yan eh. In September 2024, the Court of Appeals reversed the decision of the lower court, found him guilty, sentencing him to reclusion perpetua, and ordered his immediate arrest without bail. On June 30, 2025, the Supreme Court denied Dumlao's petition and other legal remedies, effectively affirming his conviction and exhausting all available judicial recourse. This morning's operation is a clear demonstration of the government's commitment to enforce the law and implement court decisions. The Philippine National Police acted in accordance with its mandate and the rest... Ang ginawa nila, unang linggo po ng war on drugs, kakasabi pa lang ni Digong, tinrabaho po yan, pumunta sila sa Pampanga. Pagpunta po sa Pampanga, ay dinakip po itong si Ji Ik-ju at dinala po sa Krame. Pagdating po sa Krame, sinakal-sakal po yan. Pagkasakal, namatay. Dinala po nila sa isang purinarya po na may-ari din po ay pulis. At ginawa nga po nitong punerarya na to ay cremate. Pagtapos po i-cremate ay eto na nga po. Eto, panoorin nyo po ito, mabalis lang to. Naaalala nyo pa ba yung kasagsagan ng Tokhang taong 2016? Well, nagsorry lang naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa South Korea na bansa dahil sa mga mokong na to. Pero bago yan, siya si G. Isang South Korean ano ko lang po sa inyo ayan po istorya niyan. Pakinggan nyo po, napakaganda.
Ito po istorya niyan. businessman dito sa Pilipinas na taga Pampanga. May asawa, si Choi, at iisang anak. October 16, 2016, may bagong katulong na dumating sa kanilang pamilya. Tawagin na lang nating Maid. And after 2 days na pumasok si Maid, may masamang mangyayari sa negosyanteng si G. October 18, 2016, alas 12 ng tanghali. May mga kapulisan na dumating sa bahay nila G sa Friendship Plaza Subdivision sa Angeles City, Pampanga. Isa dito sina SPO Roy Villegas, Jerry Umlang na dating NBI agent pero mas mukhang fixer kaysa enforcer. And SPO3 Ricky Santa Isabel, member ng PNP AIDG or Anti-Illegal Drugs Group. Ang nag-utos daw sa kanila, si Superintendent Rafael Dumlao. Yan. Panahon ni Digong yan. Tingnan nyo po kung ano sinapit nito sa kamay ni Duterte. Putang inang Duterte to. Ngayon, hindi ko alam kung anong nangyari o naging kumusyon pero hinuli si Jay. Kasi sangkot daw ito sa bawal na gamot. Kasi kasagsagan nga ng uplang tukang nun eh. Parang ganito, sumama ka sa amin, nasa listahan ka ng tukang. Oo, parang ganun lang. Pero bago pa nila ipasok si G sa sasakyan, hinalugog muna ng mga kapulisan ang buo nilang bahay. Para saan? Para mangnakaw. Kinuha nila ang mga mamahaling alahas ng asawa ni G, passports, pera, at ultimo gold set ni G hindi pinalampas. After makapangnakaw, pinapasok si G sa sasakyan. Alam nyo ba kung kaninong sasakyan ng getaway vehicle? Kay G lang naman. Yes, SUV ni G ang ginamit ng mga kidnapper. Tawagin na lang natin mga kidnapper at total totoo naman. By the way, ginamit din nilang black Toyota Hilux na pagmamayari ng asawa ni SPO Ricky Santa Isabel. Kita mo, kinidnap ka na, ginamit pa yung kotse mo. Kapulisan pa to. Tingnan nyo po kung saan nila dinala. Ang lupet. Malupit. Yan ang war on drugs si Digong, putang inan yan. Ha? Yan po ang war on drugs. Sabi ko sa inyo eh. Dito pa lang eh. Dito pa lang po, Korean to. Uwi na lang yan nila Digong. Wala po siyang ginawa dito. Nung pumunta sila sa bahay nila G, ang kakapal ng mukha no? Pero di lang yan. Nakita din nila si Maid. Huwag kang matakot, pulis kami. Ang ending, pinasakay din sa SUV at sinama. Si Jean nakaposas ang mga kamay sa likod ng sasakyan. Pinapagitnaan ng dalawang pulis. At habang ine-interrogate, sino supplier mo? Habang si G, todo tanggi sa mga aligasyon sa kanya. From Pampanga, bumiyahe sila ng mahigit 75 kilometers papuntang Quezon City sa Camp Crame na headquarters ng Philippine National Police. Camp Crame po pinunta ha. Sa Camp Crame. Nandun po ang buong headquarters ng kapulisan. Camp Crame yun eh. Pero anong ginawa nila sa Camp Crame? Ay ngayon. Pagdating ng Camp Crame, wala nang paligoy-ligoy pa. Sinakal ni SPO3 Ricky Santa Isabel si G hanggang sa bawian nito ng buhay. Sinakal sa Camp Crame. Patay! Diretso. Guys, Camp Crame. Mismong headquarters ng PNP may ginawa silang krimen. Literal na hinostage, kinikilan, tapos binawian lang ng buhay. Syempre, hindi pwedeng malaman to ng publiko. Hindi naman pwedeng iwan na lang nila kung saan-saan ang katawan ni Jay. Kinakailangan nilang takpan ng krimen. Kasi malaking kahiyan to sa administrasyong Duterte. Administrasyon ng tatay na karton. Putang ina mo. War on drugs mo, peke. King ina mo. Sasabihin na naman ng mga DDS, yung mga pulisyan, tarantado pala kayo. Kung hindi sinabi ni Digong yung war on drugs, walang abusadong pulis. Aray ko. Diba? Diba? O tsaka kung ayaw nyo mag-like, huwag na kayong mag-like. Aray ko. Ha? Hindi yung nag-aanuhan tayo dito. Kung ayaw nyo mag-like, huwag nyo. Aray ko. Patayin mo si BBM? No joke. Araw-araw na lang. Araw-araw na lang. Pesting like yan. Like na yan. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Yan na lang iniintindi natin. Kaysa sa mga dapat. Yan, like na yan, no? Ayop, gumagalaw pala yan. Pesting ngawa. Diretso natin. Isipin mo naman,
Mga kapulisan ng sangkot sa krimen. Anong image pa bang ihaharap ni dating PNP General Bato dyan? Oh. Tandaan, 4 months pa lang ang administrasyon sa serbisyo. At guess what? Ang kanilang oplan tokhang, tinawag ng mga basher na tokhang for ransom. Sobrang nakakaya talaga. So after nilang bawian ng buhay ang kawawang si Jay, dinala nila sa isang funeral parlor sa Caloocan. Eto na, malupit. Tingnan po kung paano nila manipulahin. Tingnan niyo po kung paano nila manipulahin ang mga taong pinapaslang nila. Dito pa lang may pattern Dito pa lang po may pattern na yung war on drugs Minamanipula nila yung mga pinatay nila diretso. Sa Grimm's Funeral Homes. Sino may-ari nito? Walang iba kundi isang retiradong pulis na si Gregorio, na dating katrabaho ni SPO3 Santa Isabel. Pare, bigyan kita ng golf set at 30 kyaw. I-cremate mo lang to. At ito pang pinakasad na part. Talagang walang mga pusong gumawa nito Pakatapos i-cremate, flinash pa sa inodoro ang ashes ni G. At ang buong identity ni G, pinalitan ng Jose Salvador para maging mabilis ang proseso ng pag-cremate. Kita nyo? Ganyan ang trabaho ni Digong. Ganyan ang trabaho nila Bato. Ganyan ang trabaho nila. Kita mo? May puso ka ba nun? Sinakal mo, sinunog, tas iplinas lang sa inidoro? Ganun po ba ang Ganun lang ang tingin nila sa buhay ng tao? Putang ina, no? Grabe po. War on drugs. At madaling masikaso. So, balik tayo sa bahay nila G sa Pampanga. Pagdating ni Miss Choi sa bahay, wala si G. Well, normal lang naman to sa pang-araw-araw nilang buhay. Kasi nga, CEO si G. Palaging busy, kaya parang wala lang. Pero pag akyat ni Miss Choi sa second floor at sa kwarto, dito na siya kinabahan. Tangina, parang may masamang nangyari Sobrang gulo ng gamit nila. As in. At ang kwarto, nako po, parang binagyo. At yun na nga, nawawalang mga importanteng gamit ng pamilya. Sa sobrang pag-aalala ni Miss Choi, tinawagan nito ang kanyang asawa. Nakailang ulit pa to ng tawag. Pero sadly, walang sumasagot kasi nga, patay na si G. Pero hindi pa tapos ang kwento Kinaumagahan, naisip ng mga kapulisan na walang kwenta tong katulong. Palayain na natin. Binigyan pa ng 1,000 pamasahe. Something fishy, no? Pero anyway, fast forward tayo after 13 days ng pagkamatay ni G. Naisip ng mga kidnapper na hindi pwedeng wala tayong mapala sa pagpatay natin kay G. Ang ginawa... Kita mo hindi pa po tapos Pagkatapos i-plus sa inidoro, hindi pa sila tapos. May ginawa pa rin. Tingnan niyo po napakalupit. Napakalupit po talaga na sasabihin nila mabuti yung war on drugs. Napakalupit po. Na-i-plus na sa inidoro, hindi pa rin tumigil ang kademonyoan. Tingnan niyo po, pakinggan yung ginawa. Nila, hoy, gusto mo bang makita pang boy si Mr. mo? Magbayad ka ng 8 milyon. Nakatanggap ng text si Mr. Kita nyo? Inaano pa po, kinikikilan naman ngayon yung asawa. Kahit alam nila na patay na ang asawa, prinas nila sa inidoro. Aray ko. Tangina, no? So, galing sa mga kidnapper. At dahil natural lang na mag-alala ang asawa, sige, pero pahingi muna ng proof of life. So, dahil wala namang maibigay na proof of life, kasi nga patay na, 5 million na lang ang binigay ni Miss Choi, imbis na 8 million. At ang last text ng mga kidnapper, after hinga ng proof of life, game over. Fast forward sa June 6, 2023. Finally, may hatol na. SPO3 Santa Isabel at Jerry Umlang, reclusion perpetua. Ayan, nakulong na yan, Maximum 40 years para sa kidnapping with homicide. Carnapping? Ay oo, may bonus pang 22 to 25 years na pagkakakulong. Si maid at may-ari ng punerarya, absuelto dahil wala namang sapat na ebidensya. Tapos ito yung plot twist. Si Superintendent Rafael Dumlao, acquitted. Oo, absuelto si kuya mo. Kasi daw wala ding sapat na ebidensya para idin siya. Pero buti na lang noong July 2024, last year lang, binaliktad ng Court of Appeals ang desisyon. Bang! Sentensyado rin si Dumlao ng 40 years sa kidnapping at... Yan, 40 years siya ngayon. Arestado siya ngayon ng CIDG at ni General Nartates. 40 years ka ngayon, boy! Yan. mas mabigat na parusa, 30 to 35 years para sa karnaping. 75 years ka, boy. Congrats.
75 years. Pagkatapos ng iskandalong to, nag-resign ba si dating PNP Chief Ah, Bato de la Rosa? hindi. No, kasi sabi ni dating Pangulong Duterte, hindi naman siya dapat sisihin sa ginawa ng tauhan niya. Ah. Dahil tama naman talaga. Pero nagsorry si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa South Korea na bansa. At sabi niya, Paumanhin si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkamatay ng kababayan nitong si Ji Ik-ju. Kupal, oh, sorry lang, tarantado. Sorry lang. Dapat tinanggal mo si Bato. Tarantado yan si Digong. Kita mo, hindi yan tinanggal si Bato. Bakit? Kaklose niya eh. Ganyan po ang mga Duterte. Kapag kaklose, sukonsintihin. Sa Pangulong Bongbong Marcos, kapag may ginawa ka, sibak ka. Diyan nila kukonsintihin. Ganyan ang mga Duterte. I apologize for the death of your compatriot. We are very sorry that it had to happen, but I can assure you, those responsible are known to us already, and they will have to go to prison. Puro ganon. Pupunta sila sa prison. Tangina, kasabwat. Tanginan to. Go to prison daw. Hindi ka nauli sa administrasyon mo. Gago ka. Sa nauli? Kay weak leader. Si weak leader na naman nakahuli. Si weak leader. Sino nakahuli? Si bangag leader. Tangina mo. Parehas kayo nakakulong ngayon. Tangina ka. Tangina mo! Tangina mo. Dahil sa'yo nasira yung Pilipinas. And I will see to it that they are sentenced to the maximum. Sentence to the maximum. well, ano pa bang masasabi ko? Habang nagdadalamhati ang pamilya ni Jay, nag-aalay lang bulaklak at kandila ang mga South Korean sa Camp Crame. Isang eksena nagpapatunay na hindi lang ito kaso ng simpleng krimen, kundi isang trahedya na nagpakita ng katiwalaan sa loob ng pulisya. Oh, kita mo? Yung mga naaalala Oh, kita nyo? Yan po ang istorya ni Ji Ik-ju na nauli po ngayon ni si Dumlao po nauli na. Ngayon po, mapapanatag na po si Ji Ik-ju. Although, wala na po eh. Wala na po talaga eh. Wala na yung labi niya. Puta, pinalas po sa inidoro. Gaano po kasakit yun sa pamilya? Si Duterte, sinori lang. Siya na raw po bahala ang maghuli at sentence to maximum. Pero hindi niya po ginawa. Sila Bato po ang kasabwat yan. Dinala po sa Krami yan. Sa Krami, opisina ni Bato, wala siyang ginawa. Tangina ngayon, mag-request tayo. Nahuli na si Dumlao. Si Duterte, kapag namatay po, i-plus din sa inidoro. sa